Aanyayahan ko ang bawat isa na tayo ay tumayo. Muli buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Hebreo. Mahaba po yung binasa natin kanina. From chapter 3, tumawid po tayo ng chapter 4. Kaya po sa umagang ito, ang ating babasahin na lamang ay ang chapter 4, verse 11 to 12. Chapter 4, verse 11 to 12 ng Hebrews. Kung nariyan na po kayo, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Hebrews chapter 4, verse 11 to 12. Verse 11, let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. Verse 12, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Let us bow our heads and let us pray. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama namin sa langit, patuloy po na kami nagpapakumbaba sa pagkakataon na ito sa amin pong pakikinig ng iyo pong dakilang salita na ipapangaral po sa pulpitong ito. Patuloy, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay bigyan niyo po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng karunungan sa pagkaunawa sa mga talata po na aming pagbubulayan at gayon din, Panginoon, ng hangarin po sa aming puso upang maganap po namin, Panginoon, ang mga tagubilin po ninyo ng merong pag-ibig, Panginoon, at kasiyahan. Sa ikalalago po ng aming pananampalataya at para po sa iyong ikaluluwalhati. Salamat, Panginoon. Ito pong aming nagkakaisang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Muli po, nagbabalik tayo sa sermon series on the book of Hebrews. At talaga naman na ang salita po ng Diyos ay laging timely or nasa tamang panahon lagi. Alam niyo po, habang binubuo ko po, habang binubulay po at ginagawa po ang mensaheng ito, ang aking realization ay tamang-tama para sa akin ito. Bakit po? Kasi ito pong panahon na ito ng August until December is yung pinaka-busiest po pagdating sa aking ministry sa para-church organization ng CGM. Alam niyo naman po ninyo, daily na talagang nagbabiyahe ako sa Dasmariñas from Monday to Thursday. Nag-o-office po tayo ng 8 oras doon sa CGM. And then pagdating ng Friday, ay bumabiyahe po ako ng Bilibid para magturo po sa mga PDL po doon. And of course, yung Saturday is hindi po siya matatawag talagang rest. Kasi ito yung time to prepare for the preaching natin ngayon at paghahanda para sa outreach. And at the same time, pag Sunday, pagkatapos po pag Sunday, talagang maghapon talaga yung ministry natin. Kasi itong church po ang talagang primary na ministeryo ko po. At sometimes Wednesday to Friday, ito na nga, sabi ko po, starting August hanggang December. Sunod-sunod na linggo po ay this week papunta po ako ng Naga at medyo nagka-problema pa kahapon na bump off kami ng Legazpi. So ibig sabihin kung sa Naga kami bababa sa Miyerkules, andun na yung church. So nasa Legazpi kami, 3 hours or 4 hours na biyahe pa yun pabalik ng Naga. And then sa susunod na linggo ay pupunta naman po ng Cagayan de Oro. Ay Mindanao naman po yun, from Bicol, Mindanao. And then kasunod na week is Dumaguete. Noon ay ang Pastoral Care Conference na. Ito po yung pinaka banner ministry ng CGM, yung Pastoral Care Conference sa itong tinatawag po natin na October. Kasunod November is yung sa Kari naman po,
At yun yung nabanggit po na graduation na sa grace ng Lord, natapos po natin habang tayo naghanap buhay, habang tayo nagbiministeryo by the grace of God, natapos po natin yung Bible School. And bakit ko po sinishare itong routine ko na ito? Plus, may kasama pa po palang mga ilang bukas, nasa youth camp naman ako sa Silang, the following week, nasa anniversary naman sa isang church, no, na ating tinutulungang magreforma. So, ba't ko po sinasabi itong routines and aking mga tinatawag na schedules? Dahil sa message ngayong umaga. Na-overwhelm na po ako sa mga schedules na ito, and then, yung nakaakda sa akin na i-preach sa umagang ito ay patungkol sa kapahingahan or rest. Do you think nagkataon yon? I believe hindi. Yung kapahingahan po ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kasi pag wala kang pahinga, bibigay ang iyong katawan. Pag wala kang pahinga, hindi magiging maayos ang iyong pag-iisip sa pagdedesisyon. Pag wala kang pahinga, magiging emotional ka, no? Magiging hindi maganda yung kalalabasan ng anuman yung ginagawa. So rest is very important for the body. Pero we will be meditating on a different kind of rest, which is yung tinatawag po nating spiritual rest. O pang spiritual po na tinatawag nating kapahingahan. Just as there will be consequences if yung physical body natin hindi nagpahinga, also kung yung ating spirito or spiritual life ay hindi din nakakaranas ng rest, there will also be consequences. At yan po yung ating pagbubulayan at pakikinggan na pangangaral po sa umagang ito. Ang kapahingahan kay Kristo Jesus na kung saan ay napapatunayan ito ng ating buhay pananampalataya na mayroong pakikinig sa kanyang boses. Ang pakikinig sa boses ng Panginoon ang siyang nagdadala sa atin ng kapahingahan. So listening to God's voice is connected to the spiritual rest na ating mararanasan. Lahat po tayo dito, no? Nakaranas naman siguro na ng spiritual dryness or spiritual fatigue. Lahat naman po siguro tayo ay nanlamig na sa pananampalataya. And you know why? Kasi hindi natin nararanasan yung kapahingahan mula sa Panginoon na konektado sa ating pakikinig sa Kanyang boses. So ito po yung ating sermon for today. Ang title po is Rest for God's People. Kapahingahan para sa bayan o sa mga anak ng Diyos. At 3 puntos lamang po ang haba ng ating teksto, no? Pansinin niyo po, no, yung text natin, tumawid from chapter 3 hanggang chapter 4. At 3 bagay lamang po ang nais na ipahayag sa atin sa umagang ito. Unang-una, rest refused. Pangalawa, rest revealed. Pangatlo po, rest reflected. Kapahingahan ay tinanggihan, kapahingahan ay inihayag, at kapahingahan pagbulayan. 3 bagay po, rest refused, rest revealed, and rest reflected. Unahin po natin ang chapter 3, verse 8 to 19. Ito po yung tinatawag natin na ang kapahingahan ay tinanggihan o rest refused. Kaya niyo po basahin ko muli ang chapter 3, verse 7 to 11. Kung may Bible po kayo, pwede kayong makisabay po sa akin. Chapter 3, verse 7 to 11. Rest refused. Sabi sa verse 7, therefore as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Verse 10, therefore I was provoked with the generation and said, they always go astray in their heart, they have not known my ways. And verse 11, as I swore my wrath, they shall not enter my rest. Rest, refuse. O ang kapahingahan na iniaalok ng Panginoon ay tinanggihan. Sa kabila po ng napakadakila ng mga gawa ng Diyos sa pagpapalaya sa bayan ng Israel, mula po sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto,
hindi pa din nakinig. Ng Diyos. Sa kabila ng nakita nilang binuksan nila yung dagat. Binuksan ng Diyos yung dagat, nagduda pa din sila. Nakita nila na sa umaga, pag naglalakbay sila, meron pong tinatawag na, anong tawag po dyan? Poste. Poste ng ulap na tinatakpan sila sa init ng disyerto sa umaga. At poste ng apoy sa gabi upang sila ay bigyan ng init sa kalamigan ng disyerto. Nagduda pa din sila sa Diyos. At nagduda pa din sila sa Diyos sa kabila ng pinakain po sila ng mana, pinaulan mula sa langit, nagpadala ng pugo, nagpalabas ng tubig mula po sa bato. Hindi pa din sila nakinig sa boses ng Diyos. At ang pagmamatigas ng pusong ito sa boses ng Diyos ay mula sa kasalanang nasa kanilang puso. Kaya for 40 years, ang Diyos naging pasensyoso sa kanila. Ang Diyos naging matiyaga sa bayan sa bayan ng Israel. Ngunit sila ay nagmatigas pa din ang kanilang puso dahil sa kasalanan. At dahil yan, God was provoked in His anger. Ang bigat ng salita, wrath, napuot sa kanila ang Diyos. After 40 years, dun umabot yung paghatol ng Diyos sa kanila. Kaya ang unang henerasyon, lahat po ng mga unang henerasyon na lumabas sa Ehipto, namatay sa disyerto. Hindi nakapasok saan? Sa promised land. Even Moses. Ang nakapasok lamang sa bayan ng lupang pangako ay si Joshua, the second generation, na lumaki na sila sa disyerto. Pero yung mga magulang nila na nagmatigas laban sa Diyos, after 40 years, ay inabot sila ng paghuhukom ng Panginoon. Namatay sila sa disyerto at di nakapasok sa kapahingahan ng lupang pangako. Kaya ngayon, sa panahon po natin, kagaya po ng mga hindi sumunod sa boses ng Panginoon ng mga Israelitang ito, na hindi nakatagpo ng kapahingahan, ang mga tao na tatanggi sa alok ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo ay mamamatay din sa kanilang kasalanan at di makakapasok sa kapahingahan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Nakita po natin, no, kung papaano po tinanggihan ng bayan ng Israel ang kapahingahan na iniaalok ng Diyos sa kanila. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sa kanilang pagdududa, sa kasalanan na nasa kanilang puso, hindi nila naranasan ang kapahingahan ng Diyos. At gayon din ang mga tao na makikinig sa Ebanghelyo, ngunit ipagmamatigas ang puso, mamamatay po sila sa kanilang kasalanan at doon po'y sa lugar ng impyerno, hindi nila matatagpuan kailanman ang kapahingahan na iniaalok ng Diyos kay Kristo Jesus. So nakakatakot po. Kung bibigyan po natin ng emphasis yung ating binasa kanina na mga talata, ang pinaka-emphasis dun is today, if you hear His voice, do not harden your hearts. In chapter 4, verse 10, sa ating susunod po na punto, hindi lamang ipinaalala ng author ng Hebrews sa mga mananampalatayang Hebreo, yun ang sinapit ng kanilang mga ninuno sa pagtanggi, sa kapahingahan na iniaalok ng Diyos. Sa chapter 4, verse 1 to 10, ay ipinahayag niya anong klaseng kapahingahan ba ang meron matatagpuan na iniaalok ng Basahin ko po yung verse, chapter 4, verse 4. Kung di po ako nagkakamali, chapter 4, verse
4. Therefore, while the promise of entering His rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. No? Anong sinasabi po dito? Sorry po. Chapter 4, verse 1. Verse 1 po iyon, no? Therefore, while the promise of entering His rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. Meron pong tatlong bagay na itinuro po ang author of Hebrews sa mga recipient nito at maging sa atin po. Tatlong bagay tungkol sa kapahingahan na meron sa Diyos. Una, ang kapahingahan na ito ay patuloy pa din pong iniaalok. Remember, ang kausap niya dito are the Hebrew Christians. Ito yung mga Hebreyong naging Kristiyano. Yun ang audience niya dito, no? Kaya sinasabi niya, still standing pa din o nananatili pa din ang offer na ito ng kapahingahan sa kabila ng kanilang mga ninuno ay hindi nakatanggap nito. Silang mga Hebreyo ngayon na mananampalataya ni Kristo, patuloy pa din po itong available para sa kanila. Yun yung unang katotohanan. Ito pong offer ng Panginoon na rest is still offered. Specifically sa mga Hebrew, and kasali po tayo doon. No? Pero dito kasi ang kausap niya are the Hebrew Christians. According to the author, what Israel forfeited remains offered to the Hebrew people. Yung mga tinatawag po natin na mga ninuno nilang Israelita na kanila pong tinanggihan ay ito po'y iniaalok pa din sa mga Hebreyong mananampalataya ni Kristo ngayon. Kaya sa kabila na ang Diyos ay hinatulan ng kanilang mga ninuno sa pagsalansan nila sa salita ng Diyos, ang kapahingahan pong ito ay patuloy pa ding iniaalok sa kanilang salinlahi. Kaya makikita po natin doon yung biyaya ng Diyos. Na ang biyaya ng Diyos ay napakalawak. No? At patuloy niyang iniaalok ang kapahingahan na ito sa mga makikinig sa kanyang boses. That is the first truth. Yung rest na ito na in-offer sa mga Israelites in the desert ay available pa din ngayon. Hindi lang sa mga Hebrew Christians, even sa Gentile Christians. Second truth about rest. Second truth about rest revealed ay yung katotohanan po na ang kapahingahan, ito po ay mula sa disenyo pa lamang nung paglilikha. No? Papansinin niyo po na sa paglikha ng Diyos, sa huling araw, ikapitong araw, siya ay namahinga. Sa mga nakaka-attend ng CMC, you are familiar with the term omnipotent. Ano ibig sabihin ng omnipotent? All-powerful. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya yung kanyang pagpapahinga sa ikapitong araw, hindi nangangahulugang napagod siya. Hindi napapagod ang Diyos. Ngayon, bakit po siya namahinga on the seventh day? To set for us an example. Kung ang manlilikha natin ay namahinga, dapat tayo ay namamahinga din. And later on, tingnan niyo po, this is a creation ordinance. Ibig sabihin, ito po ay isang pag-uutos na simula pa lamang ng paglikha. Kasabay nito yung pag-aasawa. Naalala po ninyo? Creation ordinance din yung pag-aasawa eh. At yung pamamahinga ay creation ordinance din. And later on, nung dumating si Moises, ito po ay inilagay na sa kasulatan. What is the fourth commandment? Ipangilin mo ang araw ng Sabat o pamamahinga. Naging utos na siya. Kaya mga kapatid, the Lord's Day is not an option lamang. It is not a suggestion. It is mandated o iniutos sa mga tunay na mananampalataya. At malalaman mong tunay kang mananampalataya sa kautusan na ito kung ginaganap mo ito ng merong kagalakan. Kung ang pananambahan sa iyo ay isang pang-aabala, kung ang pananambahan sa iyo ay isa pong inconvenience o isang sapilitan mong ginagawa, well, you have to repent right now. Because isinulat na ng Panginoon sa puso, according to Jeremiah, to Ezekiel, sinulat ng Panginoon sa puso ng tunay na mananampalataya ni Kristo ang kautusan. At bahagi ng kautusan ay ang ika-4 na kautusan. Yung pamamahinga.
ng ating katawan at lalong-lalo na ng ating kaluluwa sa araw ng pananambahan. Kaya that is the second truth about God's rest. Hindi po ito isang bagay na kung saan ay isang magandang suggestion lamang na pwede mong sundin kung ayaw mo o kung gusto mo, kundi ito po isang kautusan ng Diyos because it is patterned after the creation. Ang Diyos mismo nagpahinga bago ikaw ayaw mo magpahinga. So pangalawang bagay po yun, itinuturo ng author ng Hebrews. He revealed yung rest. Anong klaseng rest ito? It is both a rest for our spirit and our body. Ikatlo po, na bagay, ang utos po na ito ng pamamahinga ay naganap sa persona ni Kristo Jesus. Alam nyo, di ba, si Joshua, remember Joshua? Yung disciple ni Moses, yung nag-succeed sa kanya. Si Joshua ang nag-lead sa second generation of Israelites into the promised land. Siya ang nag-lead, siya ang nanguna para makapasok ang ikalawang henerasyon ng mga Israelita doon po sa lupang pangako. Siya yun. Tama? Pero alam niyo po, although nakapasok sila sa promised land, hindi pa din nila naranasan yung tunay na kapayapaan o yung kapahingahan, I mean. Tingnan nyo, until now, di ba? Bakbakan lagi ngayon dun sa Israel. May rest ba silang nararanasan? Short-lived. Mamaya-maya, aatakihin na naman sila. Maiksing time of kapahingahan na naman, rest. Until now, although nakapasok yung mga Israelites sa promised land through the leadership of Joshua, hanggang ngayon, hindi pa din nila mahanap yung true rest. Why? Because they're trying to wait for a Messiah to save them laban sa kanilang mga kalaban. Yun yung klase ng rest na hinahanap nila. Pero si Jesus Christ po, Jesus boldly claimed in Matthew 12 verse 8 that He Himself is the fulfillment of the Sabbath. Siya ang tunay na kapahingahan. Remember the truth na ang mga unbelievers, sinusubukan po nilang trabahuhin ang kanilang kaligtasan sa paggawa ng mabuti. Yung work of doing good works, inisip nila yun ang magliligtas sa kanila. Ano mang religion sa mundo, ganoon ang mindset. Dahil binibili po nila ang kaligtasan at buhay na walang hanggan mula sa Diyos. Pero ang kanilang mabubuting paggawa ay mansyado ng kasalanan. Kaya nga ang Panginoong Kristo, siya ang nagtrabaho upang ano? Para masunod niya ang mga utos ng Diyos na nilabag natin at upang bayaran niya ang mga kasalanang nagawa natin. Siya ang nagtrabaho para ano? Ikaw ay manampalataya lang kay Kristo Jesus at magpahinga ka sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng true rest. Ang true rest is rest from our attempt to buy salvation and eternal life by doing, laboring, good works. Kaya yun yung claim ni Jesus, I am the Sabbath, I am rest. Siya yung kapahingahan po natin. And by this, we find the rest for our souls from all our vain labor in achieving salvation and eternal life on our own. Kailangan mo na lang ngayon, manampalataya, magpahinga ka sa tapos na trabaho ni Kristo Jesus. At alam niyo po, tingnan niyo, nung tayo ay nanampalataya kay Kristo Jesus at nagkaroon tayo ng kasiguraduhan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa Kanya, doon natin naranasan yung kapahingahan kahit na ang buhay natin ay napaka-gulo o napaka-hirap, nakakaranas tayo ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, mga mananampalataya ni Kristo, hindi totoo na kapag ikay na kay Jesus na, wala na, hayahay na yung buhay. Wala nang hindi magandang mangyayari sa buhay mo. Puro ano na lang, puro blessing na lang, puro kasiyahan na, hindi po. Sabi ni Jesus, pangako niya, hindi niya tatanggalin yon. Pero anong pangako niya? Bibigyan kanya ng kapahingahan sa gitna ng mga sirkumstansya ng buhay. Kaya that is the third truth in revealing the rest of God.
Unang-una, itong promise pong ito is still standing, still offered. Pangalawa, ang kapahingahan pong ito ay isang kautusan na ibinigay sa atin ng Diyos. At ikatlo, ito ay naganap na kay Kristo Jesus, kung kaya't dapat tayo manampalataya sa Kanya. That is the second point ng patungkol sa kapahingahan na meron sa Diyos. Matapos po na ibigay niya sa atin ang tamang pagkaunawa ng kapahingahan na ito, nasa third and last point po tayo. Buksan niyo po ang inyong Bible sa chapter 4, verse 11 to 13 ng Hebrews. Sabi po dito, let us therefore strive. Sabihin niyo po, strive. Ano po sa Tagalog ang strive? Magsumikap, magpunyagi. Po, let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. Verse 12, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing the division of soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Balikan po natin yung konteksto ng Hebrews. Remember, ito ay sinulat ng isang author sa mga Hebreyong Kristiyano na pinag-uusig. Yan po yung survey ng Book of Hebrews. Sinulat siya para specifically sa mga Hebreyong Kristiyano na nais nang tumalikod sa kanilang Kristiyanong pananampalataya dahil sa matinding pag-uusig na nararanasan nila mula sa kanilang lumang relihiyon. No? Yun yung survey ng Book of Hebrews. At tingnan niyo po, may instruction in verse 11. Strive. Sabi niya sa mga pinag-uusig na Hebrew Christians, strive. Alam niyo, ang Bible ay punong-puno ng paradox. Ibig sabihin, parang magkakontrang bagay. Pinag-uusapan natin, rest. Pero bakit sabi ng utos ng author ng Hebrews, strive? Di ba pag strive, trabaho yun? Tama po ba? Well, yung strive po dito, hindi ibig sabihin nito, we must continue doing, magpatuloy po tayong gumawa ng good works. Pero hindi tungkol doon yung strive na yon. When we say strive, sabi ng author ng Hebrews, ang pinatutungkulan niya dito, this is not a call to do good works, to earn salvation and eternal life. Pero yung striving dito means, manatili sa pananampalataya. Kasi hirap na sila eh. Gusto na nilang bumigay, gusto na nilang bumalik sa Judaism kasi ang tindi ng persecution sa kanila, ayoko na maging Kristiyano. Gusto na nila yon. Pero yung striving na sinasabi diyan, ang ibig sabihin niya na hindi gumawa ng mga mabubuting bagay, hindi ko po sinabing hindi tayo dapat gumawa po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang striving na sinasabi diyan, manatili ka sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Pumirmi ka. In that way, nag-strive tayo in the faith. Huwag kang tatalikod. Huwag ka nang bumalik sa iyong dating pananampalataya, maling pananampalataya at maling pamumuhay. Yung striving na sinasabi diyan ay manatili tayo sa pananampalataya. At bilang babala, sabi ng author, ito yung babala, mga kapatid, pakinggan po natin. Yung babala niya sa mga Hebrew Christians na kanyang kausap, sabi niya, kung tatalikod kayo sa inyong pananampalataya, if you will not strive, magiging katulad kayo ng inyong mga ninunong Israelita na hindi pinakinggan ang boses ng Diyos at namatay sa disyerto, hindi nakatagpo ng kapahingahan sa kanilang buhay. Kung titingnan po natin, medyo harsh, no? Medyo mabigat yung sinabi noong author sa mga Kristiyanong ito. Mamamatay kayo, kagaya ng inyong mga ninuno doon sa disyerto. Di kayo makakapasok sa lupang pangako o kapahingahan ng Diyos if you will turn away from your faith, if you will not strive, kung di kayo magpapatuloy kay Kristo Jesus. Kaya nga, right after that, sabi doon, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilang talim.
Have you ever experienced na habang nagpe-preach dito, nasaktan po kayo? Kasi ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabila. Nakakasakit talaga. Kasi bakit? Tinatagpas nito yung ating buong pagkatao. Kaya sabi ng author diyan, parang espada ang salita ng Diyos. So, dahil ito'y tumatagpas sa ating buong pagkatao. Ngunit ang kagandahan nito, na ihahayag nito ang ating mga pagkakasala laban sa Diyos. At kung tayo magsisisi sa kasalanan at susunod sa boses ng Diyos, ito'y magiging pagpapala sa ating buhay. Ang masakit po na paghahayag na ito ng salita ng Diyos sa ating buhay ay pagpapala. Dahil maaari tayong ibalik nito sa pagsisisi, sa kapatawaran ng ating kasalanan, sa kaligtasan mula sa paghuhukom ng Diyos, tungo sa buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Yan ang salita ng Diyos. Para siyang espada na magkabila ang talim. Pag nasasaktan po tayo, well, it is because epektibo ang salita ng Diyos. Nasa sayo lamang ngayon. Ikaw ba'y magmamatigas ng iyong puso't di makikinig sa boses ng Diyos? O ikaw ay magpapasakop sa boses ng Diyos, magsisisi sa kasalanan, at makikinig sa kanyang mga panukala? Para ka ngayong yung Israelitang nasa gitna ng desyerto, sa umagang ito. Dahil ito pong preaching na ito is not just for the Hebrew Christians. Nangungusap ang Panginoon sa atin ngayon, naririnig natin ang boses ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at pangangaral. Pansinin niyo po, sa ating pagbabasa ng mahabang tekstong yan, 3 beses sinabi, "Today, do not harden your hearts." Today, do not harden your hearts. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. 3 times. And pansinin nyo din, 3 times din na sinabi niyan, they will not enter my rest. Andun yung consequence. Kaya this morning, our challenge ay ito po. Let us not harden our hearts against God's voice to enter His eternal rest in Christ Jesus. Sa umaga pong ito ay huwag natin ipagmatigas ang ating puso laban sa salita ng Diyos upang tayo po ay makapasok o maranasan natin yung walang hanggang kapahingahan kay Kristo Jesus. This does not speak only of eternal life, ha? Yung eternal rest pag tayo ay namatay na, hindi lang po yun. Yung rest na sinasabi diyan is rest even ngayon na nabubuhay tayo sa mundong ito. Even ngayon, we are going through difficult circumstances in our life, we can find rest in Jesus Christ if we will not harden our hearts and we will listen to the voice of God. Do not harden your hearts. Listen to God's voice. Suko po natin yung mga habitual sins na natin. Whether sa salita, sa isip, o sa gawa, do not harden your hearts. Huwag na po tayong makapagkompromiso sa sanlibutan. Do not harden your hearts. Manalangin po tayo at magbulay ng salita ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Do not harden your hearts. Dumalo po tayo ng mga regular na ating pagtitipon para magpalakasan po tayo sa isa't isa. Do not harden your hearts. Magpabdisipulo po tayo at magdisipulo tayo dahil yan po ang layunin ng Diyos. Bakit ka nabubuhay pa hanggang ngayon? Do not harden your hearts. Maglingkod po tayo at tayo ay maghibahagi sa ministeryo. Dapat habang tumatagal, lalo nating ibinibigay ang ating pagdilingkod sa ministeryo ng Panginoon. Do not harden your hearts. Remember, wala pong tinatawag na retirement
Sa buhay pagdilingkod bilang Kristiyano. Sa secular siguro meron. Pero hanggat nabubuhay tayo, tingnan nyo si Apostle John. Even in his old age, he served the Lord, he served the church. Do not harden your hearts. Ibahagi natin yung blessing. Do not harden your hearts. At ibahagi mo yung gospel ng walang kapaguran sa iyong kapwa. Do not harden your hearts. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa oras na ito na dapat mong isuko sa Kanya? Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, ng Kanyang boses, na dapat mong panatiliing gawin? Huwag kang sumuko, ituloy mo yan. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon na gawin mo? At anong sinasabi ng Diyos ngayon na huwag mo nang gawin? Magpasakop po tayo sa boses ng Diyos at huwag po tayong magmatigas ng ating puso. Remember, ito po yung aking proposition kanina. Umpisa pa lang, sinabi ko na ito. Our submission to God's voice is connected to the experience of rest in Christ, even through our difficult circumstances in this world. Ang ating pagpapasakop sa boses ng Diyos ay konektado ito sa karanasan ng kapahingahan kay Kristo Jesus kahit dumaan man tayo sa mga pagsubok sa ating pong buhay. Kaya ito pong call this morning, listen to God's voice and do not harden your hearts. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay sandali na umawit ng isang response song bilang ating pagtugon sa salita ng Diyos sa umagang ito. Tandaan po natin, ang kapahingahan, hindi lamang ito pang pisikal. Mas importante ay yung kapahingahang matatagpuan natin kay Kristo Jesus. At maganda po yung kanta, no? Lilim. Anong ibig sabihin po noon? Meron pong isang lugar na kung saan pwede nating katagpuin ang Panginoon at maranasan po natin ang kanyang kapahingahan sa ating buhay. So let us sing.
in connection sa ating pangangaral po kanina habang inaawit natin yung ating himnaryo, naalala po ninyo na yung bayan ng Israel, naglalakbay sila sa disyerto, napakahirap ng kanilang kalagayan. Tama po ba? At sa kanilang paglalakbay, nandoon yung pillar of cloud o yung para pong haligi ng ulap. Na pag sinusundan nila yon, nagpo-provide sa kanila yun ng shade o ng relief. No? Dahil ang hirap ng paglalakbay sa disyerto. Pero pag sinusundan po nila yung pillar of cloud na yon, merong lilim sa kanila. In the same way, tayong mga mananampalataya, dumadaan tayo sa mundo na ito. At may mga panahon ng disyerto sa ating buhay. Pero ito, si Kristo Jesus at ang kanyang salita, na kung tayo po ay susunod sa Kanya, nandun po yung kapahingahan na mararanasan. Kagaya din ng mga Israelita na nasa disyerto, na nag-provide ang Panginoon sa kanila ng comfort and rest while they are going through the wilderness. Same thing sa ating Christian life. Di man tayo literal na dumadaan sa disyerto, but we are going through this world na napakahirap. Hindi madali. Aminin natin, hindi madali. Pero when we follow the voice of God, na parang pillar of cloud dun sa Old Testament, we find the rest. Hindi sinabi ng Panginoon na tatanggalin ko kagad kayo sa desyerto. No. I will provide a shade. I will provide a lilim. I will provide a rest for you. So do not harden your heart and listen, follow the voice of God. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong tinig na siyang aming nagiging kapahingahan sa oras ng kapaguran, sa paglalakbay po sa mundong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, O Diyos, nabigyan niyo po kami ng kakayanan, ng kagalakan, ng hangarin, na sumunod po ng ayon, Panginoon, sa direksyon na nais po ninyo para sa aming buhay. Upang habang kami, Lord, ay dumadaan sa mga pagsubok, ay maranasan pa din po namin, Panginoon, yung kapahingahan sa iyo. At ang kapahingahan pong ito, Panginoon, ay alam po namin, may tinatanaw po kami, Panginoon, na inihanda niyo sa amin na walang hanggang kapahingahan sa lahat ng aming pagpapagal. At ito po ay inihanda sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, we pray, Panginoon, that you persevere us in our faith in Christ. Kagaya po, Panginoon, ng pagpapanatili ninyo sa pananampalataya ng mga Hebreyong Kristiyano nung sinaunang panahon. You are the same yesterday, today, and forever. Tutulungan niyo po kami, Panginoon, na masumpungan ang kapahingahan na ito sa mundong ito at sa buhay namin po sa hinaharap. Kaya Lord, we thank you. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, for the Lord's Day. Salamat, Panginoon, na in-institute yun po, Panginoon, for our physical and for our spiritual rest. And for this, Panginoon, we give you all the glory, honor, and praise. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Let us sing a hymn for our offering. Blessings, name them one by one. Count your
what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Tayo po'y manalangin para sa ating pagbibigay. Aming dakilang Diyos, muli kami nagpapasalamat sa pribileyo at pagkakataon na